batang hindi matututok sa gadget. Matututo silang maglaro din sa labas, i-enjoy yung pagkabata nila, diba? Alam mo yun. Kung yung mga kurakot sa atin ginagawang project, naglalaan sila ng isang park para tambayan ng mga kabataan, para hindi sila nalululong sa gadget, hindi nag-iiba yung behavior. Mas masarap pa rin talaga yung laking 90s. Kasi tatak ka sa paglalaro dyan sa kalsada, sa labas ng bahay mo. Alam mo yun, nakaka-enjoy. Ngayon kasi palungkot na ng palungkot yung mga kabataan na hindi na nila na-experience ano ba yung luksong baka, ano ba yung Chinese garter, taya-tayaan. Kaya ang sarap pa rin ikwento yung mga panahon mo nung nakaraang kabataan, diba? Talagang matanda na kasi kabataan na yung sinasabi. Wala doon talaga tayo papunta, patanda tayo, hindi tayo habang buhay bata. Kaya habang bata ka, enjoyin mo yung pagkabata mo, dahil paglaki mo, doon mo na maiisip na ganito pala kahirap kumita ng pera. Ganito pala ang buhay na, alam mo yun, yung buhay ng mga matatanda talaga, na dati na hindi mo akalain na mararanasan mo, na ganito yung cycle. Pagtanda mo, kailangan mo talaga ng buhay para sa future mo, para sa pamilya mo, diba? Eh habang bata ka, sulitin mo, i-enjoy mo, dahil pagdating ng araw, wala. Kumbaga minsan wala ka ng time sa sarili mo. Trabaho, bahay, bayad bills. Ganun na lang ang mangyayaring routine sa mga matatanda eh. Diba? Ang maganda lang talaga dito sa Japan. Maganda yung lugar. Pero para sa akin lang naman yun. Hindi siya ideal na dito ka tatanda. Kasi makikita mo dito kahit 60s, 70s na kailangan mong maghanap buhay. Kailangan mag-ipon kasi para pagdating ng hindi mo na kaya, may pambayad ka sa home for the aged. Ganun yung buhay na nakikita ko dito. Base lang naman sa nakikita ko siya. Na yung mga matatanda na wala nang pakialam sa kanila yung mga anak nila, na hindi katulad sa atin. Sa Pinas, pag matanda, alam mo yun, makasama mo sa bahay, diba? Na mamumuhay ng payapa, diba? Syempre, depende pa rin yan sa pamilya. Pero, diba? Dito kasi hindi. Hanggat kayang magtrabaho, kahit matanda ka, katulad ng boss, halos magsa 70 years old, 68 na siya. Pero, banat pa rin sa pagbubuhat. Nagbubuhat pa rin ng 25 kilos. Nagdi-deliver ng mga produkto namin. Yun yung mga bagay na hindi maintindihan ng katrabaho ko. Lagi nilang tinatatak sa isip nila na okay lang yan, kahit magpatama ka dyan, sumasahod ka pa rin. Which is mali. Na nag-abroad ka eh. Hindi naman 500 yung rate mo eh, di ba? Sabi nga, pag laki ng sahod mo, pag rami ng trabaho mo. Ganon din sa negosyo. Pag rami ng customer mo, pag rami ng trabaho mo. Yun yung mga hindi nila naiintindihan na kapag nagsasalita ka na. Bakit ganon? Magtulungan naman kayo. Siyempre, ang dami natin dito. Diba? Tulungan lang naman eh. Teamwork lang naman ang kailangan para mapadali ang trabaho. Hindi. Ang nangyayari sa kanila, gulangan. Gulangan sa trabaho. Kesyo, kahit magsipag ka dyan or hindi, ganun pa rin naman ang sahod mo. Diba? Napakabaluktot ng isip. Or hindi ko lang talaga sadyang maintindihan dahil hindi kasi ganun ako. Hindi kasi ko ganung klaseng tao. Hindi rin ako sa devoted. Kaya lang, syempre, sinusuklian ko lang yung pagod
na binabayad sa akin ng boss ko. Kasi yung boss ko nga nakikita ko nagsisipag eh. Nakuha siya ng ibang at ibang product para lang mabigyan kami ng OT. Tapos yung mga katrabaho ko, wala lang sa kanila. Alam mo yun na, 'di ba? Mahalin yung trabaho mo kasi dito sa abroad hindi ka pang matagalan. May kontrata ka lang, 3 years, 2 years, 5 years, 'di ba? Hanggang doon lang yung kontrata mo. Kaya mahalin mo kung ano yung dumadating sa yung blessing. Magpasalamat ka. Kung tutusin, malaking blessing na. Yun, meron kaming amo na mabait, na iniisip pa rin yung kapakanan namin na o kapag wala kaming OT, siya pa yung nahingi ng sorry kasi hindi kami mabigyan ng OT. Samantalang yung mga katrabaho ko, wala. Alam mo yun, na walang utang na loob, na kung tutuusin, kayo yung unang lumapit sa boss nyo para maghanap ng trabaho. Diba? Hindi yung boss nyo yung pumilit sa inyo na, oh, magtrabaho kayo dito, ganyan, ganyan. Kayo yung lumapit. Dapat suklian nyo yun. Kasi bayad ka ng tama, ultimo piso, bayad sa'yo, diba? Wala, sa bagay. Kahit naman anong paliwanag mo, kung saradong isip, hindi yan iintindihan ng mga tao makikita talaga. Hindi ko alam. Kaya, tama nga yung dating trainer ko sa Taiwan na sabi niya, alam mo, bata ka pa. Pero kung maisipan mo man na mag-abroad, lagi mong tatandaan, lagi mong itatatak sa isip mo na trust no one. Totoo nga, totoo yun. Na hindi lahat ng nakangiti sa'yo ay totoo sa'yo. Diba? Pagdating dito sa abroad, sarili mo lang talaga ang kakampi mo. Walang iba. Walang ibang tutulong sa'yo, kundi sarili mo. Oo, nakakasalamuha mo yan. Pero hanggang pakisama lang. Pero hindi, never na magpapakatotoo yan sa iyo. Kasi parang nangyayari, parang alam mo yung larong Squid Game. Para sa pera, makaapak ka, manghihila ka, i-brainwash mo yung mga kasama mo. Na, alam mo yun na, may potential may potential na mag-level up sa trabaho. Ang gagawin mo, i-brainwash mo na, okay lang yan. Magsipag ka naman sa hindi, ganun pa rin ang sahod mo. Diba? Alam mo yun. Wala lang. Share ko lang din naman. Kasi, at least dito kahit pa paano magkwento. Kukwento ko. At least nailalabas ko yung hinanain ko sa kanila. Kasi magsalita ko sa hindi, ganun din naman. Mamasain pa rin naman nila. Diba? Kaya, mas mabuting dito na lang. Kung i-judge nyo ko, wala naman akong pakialam. Diba? Kasi, wala kayo sa lugar ko. Bago kayo mag-judge, pumwesto muna kayo kung anong sapatos yung inaapakan mo, diba? Kasi ngayon, napakadali na lang magsalita. Pagbabasihan nila yung kwento. Diba? Alam mo. So, ayun lang. Share ko lang sa inyo, diba? Tara, uwi na ako. Abangan nyo ako sa YouTube. Upload. Let's go. Bye.